Senado nagkaroon na ng preliminary, um, Blue Ribbon Committee report dito. I think right now 6 ang nakapirma. Pero may mga ibang tao na apparently sabi ni Senator Ping Lacson na hindi pa pumipirma. At ang sabi, parang merong mga senator sa minority na parang, nakikiusap sa ibang mga senator na hindi pumirma. Ayun, committee report controversy. 'Yun, yung language daw na ginamit parang umaalma yung iilang mga minority senator. Um, and I think one of the adjustment na parang ginawa daw is yung, sinabi dito, it's only a preliminary investigation, recommendation. So hindi naman sinasabing, "Oh, eto si ganitong senator or si ganitong congressman ay, parang may, ginawang mali or parang kinurap ang pera o pera ng taong bayan, parang gano'n. So it's like a recommendation. Um, so parang sabi ni Senator Pampilo Lacson, it's mostly on the word that was used and how they were used on the document. Pero sabi niya, some words were changed, but the essence or the spirit of the document was still the same. Alam niyo po, ang nakikita ko dito, there is a bigger issue here. Ano ang pinaka nakikita kong issue dito? Ang isa dito is most definitely um yung tinatawag na bias. Para bang preemptive na yung desisyon ng ilang mga senador pagdating dito sa preliminary investigation. There were some issues pa nga daw na parang 'pag umakyat daw yoong, impeachment proceedings sa Senado, may ilan or iilang senador sa minority ang mag-o-object. Dahil parang, may issue sila dito sa, impeachment trial ni VP Sara. So, para sa akin ang naglalaban dito is mostly bias. Pero I think my further question here is that dito sa committee report, baguhin man yung language, ibahin man yung tema ng report, my question is, what is more important, yung party affiliation ng ating mga senador o yung importansya ng responsibilidad ng senador sa ating taong bayan. Kasi at the end of the day, it doesn't matter kahit ano man ang sabihin mo, ano man ang opinion mo bilang isang senador. The most important thing is you have the mandate, 'di ba? The mandate that was given to you by the Filipino people to serve us and to represent us and also to protect our national interest. Hindi interest ng politika, hindi yung personal interest mo. And unfortunately, parang lumalabas na sa umpisa pa lang at, ito yung napapansin ko, sa umpisa pa lang parang ano na, ah, parang basang-basa ko na magkakaroon ng issue dito sa preliminary report nitong, flood control project. Parang marami ang aayaw. Ang takot ko lang diyan 'pag ito ay hindi napirmahan, siyempre magkakaroon ng basis ang kabilang kampo na maaari nilang gamitin ito na, hindi naman kasi yan napirmahan, eh. So, lahat ng mga sinabi diyan o lahat ng napag-usapan, maaaring wala namang basis or halaga or hindi natin puwedeng gamitin as basis. Yun lang yung parang iniisip ko na kinakatakot ko diyan. Pero hopefully mamayani sa ating mga senador sa pangkalahatan yung interes ng mamamayang Pilipino. Kasi everyone is looking for justice, 'di ba? Everyone is looking for accountability here, 'di ba? Um, Paano siya mapapatawag sa Senado? Sabi po niya, because ito ay nasa sandigan bayan, kailangan nila humingi ng permiso sa korte para po siya ay maimbitahan sa Senado as a courtesy. So kung ba't kailangan, if in case dumating si Saldico before magkaroon ng Blue Ribbon Committee hearing, gagamitin yon para mapagbangga-bangga yung sinabi niya before at kung may sasabihin pa siyang additional kaila Alcantara at saka kay Bernardo, doon sa mga nasabi nila before. Ako, sa akin, nakikita ko po dito kung mangyayari ito na madala siya sa Senado, importante kasi
Ako para sa akin, yes, may bias ako dito sa issue na 'to. Ang bias ko lang is I just want someone to be accounted for sa ginawa nilang mali. Yun yung bias ko. Ako po si Banat Boy at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan walang takot na sinasabi. Like, share at subscribe na.